Eto na ata guys yung dumayo sa aming TMX 155 na sobrang ingay talaga ng makina niya. At kung pakikinggan nyo nga to guys parang katunog na nga ito ng traktora. So yun nga guys, narinig nyo naman na parang dinaig pa nga nito yung tunog ng traktora. Pero bago niya nga raw ito dalhin sa amin, marami na nga rin daw siyang pinagpagawaan ng motor niya. At medyo marami na nga rin daw siyang mga pinagpalitang pyesa sa makina niya. At hindi pa nga rin daw nawawala yung issue nito. Na mga ilang linggo nga lang din daw ay balik kaagad sa ingay itong makina niya. At pagka dinala niya raw to ulit sa ibang pagawaan, paulit-ulit lang din daw yung ginagawa dito. Na pinapalitan ng bagong pushrod at sinutune up. At ang nakakapanghinayang nga lang guys, bumabalik kaagad sa ingay itong makina niya. Kaya nagpapaulit-ulit lang din yung gastos sa motor niya. At humantong na nga raw siya guys na nanawa na siyang ipagawa to. Pero nung napanood niya raw guys yung mga video namin sa paggagawa ng mga motor, nagkaroon na raw siya kaagad ng pag-asa na tumino itong makina niya. Kaya kaagad niya na rin kaming dinawagan para ma-schedule. At ito na nga guys yung araw para magawa itong motor niya. At nung nabaklas na nga namin yung head cover nito, kitang-kita niya naman na tuyo talaga itong rocker arm ng motor niya. Kahit na-check na din namin na may langis itong makina niya. At dahil wala na nga naglo-lubricate na langis sa cylinder head niya, napudpud talaga yung rocker arm at pushrod nito. At tingnan niyo naman guys na hindi na talaga sila pantay. At sana nga lang guys hindi nadama yung mga ibang parts nito. Dahil hindi rin kasi biro yung gastos sa mga original parts nito. At i-check na rin namin yung block nito kung na-damage na rin ba. At nung pagkabunot nga namin sayang nga lang kitang-kita niyo naman na meron na nga tong sign ng pagka-overheat. Kaya talagang mapapalakad kami sa pagpapareport nito. Dahil pinagkatiwala na rin sa amin ni sir itong motor niya. At ultimo pagbili guys pinagkatiwala na rin sa amin. At nung chinek nga namin guys yung connecting rod at timing gear, all goods pa naman at wala pa talagang issue to. Kaya dito sunod na rin namin babaklasin itong flat side. Dahil sa aming pagka-troubleshoot guys meron ding issue dito. At na-drain na nga rin pala namin guys yung langis nito bago namin to buksan. At kitang-kita nyo naman guys na maputi pa itong side cover niya. At kahit hindi pa nga namin naluluwagan yung mga bolts na yan, kitang-kita nyo naman na may alog na nga itong clutch damper niya. Na tumama nga din guys yung hinala namin. At hindi para maipakita na rin sa inyo na tumama talaga yung hinala namin, dito ibubunutin na rin namin para malinisan na rin yung mga ibang parts nito. At gamitan nyo nga pala guys ng mga proper tools yan sa pagbabaklas para hindi magkaroon ng damage at hindi madagdagan yung mga gastos ng customer nyo. At dito kitang-kita nyo naman na para maghihiwalay na nga yung gear niya at clutch basket. At dito i-check na rin namin yung main drive nito at idle gear. At all goods pa naman. At sa lahat ng mga parts niya naman dito clutch damper lang talaga yung nagkaroon ng damage. Dahil yun lang din naman kasi guys yung narinig naming issue sa clutch side niya. At bago nga kami bumili ng mga parts na papalitan namin, dito lilinisan muna namin to. At habang nililinis nga namin to guys, na-check na rin namin kung bakit hindi umaakit yung langis sa cylinder head niya. Na nagkaroon nga ng bara yung oil passage papuntang head. Dahil marami kasing pandikit na inilagay sa clutch side nito. At dito tapos na nga namin tong linisan. At tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan. At naipa-rebor 50 na nga rin pala namin guys yung block nito. At nakabili na nga rin pala kami guys ng mga ibang parts nito. At napamachine na rin namin yung clutch damper niyan. At tingnan nyo naman guys na all goods na talaga. Na wala na talagang alog na side by side at back forward. At maipapakita na rin namin sa inyo yung mga pinagpalitang mga parts niya. Tulad na lang nitong pushrod na hindi na talaga pantay at may sign na rin ng pagka-overheat. Kaya bumili na rin kami bagong pushrod na original. At pati na nga rin tong cam follower guys pinalitan na rin namin. Dahil yung naging issue niyan ay yung pin. Dahil pwede rin kasi guys maging sanay ng ingay kapag may hukay na yung pin nito. At pati na nga rin guys yung rocker arm pinalitan na rin namin. Dahil yung nakalagay dito pakat na pakat na. Nakitang-kita nyo naman guys na hindi na nga ito smooth at parang na-welding na nga to. At dahil kumpleto na nga guys yung mga parts na papalitan namin, dito una namin i-assemble yung flat side nito. Na itinuro na rin namin sa inyo yung tamang pagsasalpak dyan na dapat ginagamitan nyo to ng mga proper tools. At yun guys yung wag na wag nyo kakalimutan. At pag ihigpitan nyo guys yung mga clutch hub nyan, dapat minamanual nyo lang. At bago nyo nga guys isalpak yung clutch bearing, lagyan nyo muna ng oil kasunod yung tuser nito. Saka nyo sunod higpitan yung rotor pump. At ilagay nyo na rin yung gasket. At lagi nyo i-check yung dalawang dowel nito bago nyo isalpak yung side cover. Saka nyo ipaglalagay yung mga tornilyo at higpitan nyo lang ng 10 Nm para sakto lang at walang magiging leak. At pagkatapos namin i-assemble yung clutch side, dito naman kami sa block nito na may tamang pagkakabit yung mga ring niyan na lagi namin tinuturo sa inyo. At wag na wag nyo rin kakalimutan yung dalawang dowel niyan at punasan ng malinis na basahan bago nyo isalpak yung cylinder head nito. Saka nyo sunod ilagay yung mga head bolt na ultimo mga washer niyan may mga baliktaran. Saka nyo higpitan isa-isa ng 27 Nm para sakto lang at fit talaga. Saka namin sunod ilalagay yung bagong pushrod at rocker arm at ipaglalagay yung mga bolts nito at ihigpitan isa-isa ng 10 Nm bago namin to i-tune up at sinisigurado namin na nakatiming yan bago namin to lagyan ng oil at isalpak yung head cover nito. Saka namin hihigpitan ng 11 Nm
At pagkatapos nga namin i-assemble yung makina niya, lilinisan muna namin to. Dahil yan din kasi guys yung dahilan kung bakit namin binabayan. Para malinisan talaga yung makina niya. At para matanggal na rin yung mga duming matagal nang nakakapit dyan. At talagang sinasabunan namin yan para dito man lang ay makatulong na rin tayo sa kanya. At dititapos na nga namin tong car wash na tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan. Talagang ginawa namin yung best namin para pumuti yung makina niya. Kaya isalpak na natin to sa chassis niya. Para marinig na rin natin yung andar nito. At para mapatunayan na rin namin sa inyo na all goods na yung makina niya. Na siguradong matutuwa na yung may-ari nito. At dititapos na nga namin tong gawin at car washin. At tingnan nyo naman guys yung pagkakalinis namin dyan na nagmukhang bago talaga itong TMX 155 niya. Kaya ditipaanda rin na natin at pakinggan na natin to. So yun na nga guys, narinig nyo naman na tumahimik na talaga itong makina niya. At sure na rin kami dyan guys na hindi na babalik sa dati yung issue ng motor niya. Dahil chinik na namin yung oil pump nito na functional na talaga. Dahil ayan kasi guys yung main issue kung bakit nasisira kaagad yung mga parts nito. At sa mga katulad naming mekaniko, pilitin nyo nga namin yung maninira kaysa yung sinisira na laging pinapalitan. So yun nga lang pala guys, at kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng video at makatulong na rin kayo sa mga tinutulungan namin, pa-like and share and pa-follow naman. Maraming salamat sa panonood.